Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag-I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, katatapos ko lang reviewin yung Mzite versus Article Clipted at what the fuck, ganda ng battle na yun. Actually wala akong masyadong na-comment doon, sobrang winokthrough ko na lang yun. Walkthrough na lang as in diba? Pinanood ko na lang. Tapos makikita nyo yung literal na facial expression ko doon sa mga bara ni Mzite, sa mga verses ni Article. Tangina, panoorin nyo yun, tol. Isang solid na battle yun at nagulat ako na ganong Mzite yung napanood ko. Ngayon, punta tayo sa another right of way battle. Wangbu versus Choifax. Konting konting insights lang, no, or konting description lang sa dalawang MC. Unahin ko na si Choifax. Si Choifax, halos kaka-review ko lang kay Choifax against Grim. At sana napanood nyo yun sa Motus. At ayun nga, gaya nga na sinabi ko doon, si Choifax, sa mga hindi nakakaalam, siya po yung nag-champion sa Pinas Astig, Central Luzon, or di ko alam kung anong chapter, 'di ba? Basta dalawa kasi 'yun 'Di ba? Yung Good Kid versus Choifax, tsaka Rick Hinaro versus Rubilin. Yung Rick Hinaro Rubilin hindi ata na-upload kaya hindi ko pa na-review. Pero yung Choifax at Good Kid na review ko 'yon at panalo doon si Choifax. Siya yung nagkampiyon doon sa pinasastig unang bara na 'yon. So sa mga hindi nakakaalam, ang estilo ni Choifax more on multis. More on multis, jokes, diba? Multis, jokes, may mga punto rin, especially yung laban niya kay Grim na more on punto yon. Pero ano pa rin naman, mix pa rin naman ng mga elements, diba? Effective si Choi sa mga ganong estilo. So, ayun. Kay Wangbu naman, unahin ko na. Una kong, I think pangalawang review ko pa lang kay Wangbu. Unang review ko kay Wangbu sa titulo 2026 neto lang sa pulo. Halos kakatapos ko lang din reviewin yon netong I think last month, May or June, di ko alam pero parang May, 'di ba? Yun. Unahin ko na, I'll be honest with you guys, hindi ko natripan yung estilo ni Wangbu sa mga jokes niya nung na-review ko siya. 'Di ba? Kasi feeling ko, panoorin niyo yun. Kasi ang comment ko doon, feeling ko medyo na-stretch niyo yung mga jokes na sobrang cringe. Hindi nagiging ganun ka-epektibo. Parang ganun. Yun yung nagiging komento ko, or yun yung naging comment ko sa round 1 niya against dun sa kalaban niya. Di ko na matandaan kung sino kalaban niya. Basta sa titulo, 2026 sa pulo. Pero yung rounds 2 and 3 ni Wangbu, natural na yun. Kaya si Wangbu pa rin yung binoto ko doon. And for this battle, sana lang hindi maging pilit or cringe yung mga jokes ni Wangbu dito. Sana natural lang kasi mas effective si Wangbu doon. And sana makita din natin yung Wangbu na technical kasi yung round 3 niya doon sa kalaban niya sa titulo, nag-technical siya doon, tas solid yung mga punches So yun yung mga ina-expect ko kay Wangbu. Hindi ko na ina-expect yung yung negative. Ang ina-expect ko na yung positive dito, and sana maayos niya yun. Especially, syempre, debut battle niya sa Flip Top. And still, and gaya rin kay Choifax. Sana, nakikita ko to as a style clash
Kasi si Choi, kaya niya mag-multis. Yes, kaya niya mag-comedy. Kaya rin niya magpunto. Si Wang Bu naman, technical, 'di ba? Kaya rin niyang mag-comedy. So, semi-style clash, depende kung ano yung naging sulat at paghahanda nila sa isa't isa. So, ayun. I can't wait. Magandang match-up to. Lalo na nung napanood ko sila both. Kasi, nung nilabas yung poster, hindi ko pa napapanood si Wang Bu nun. Kaya hindi ako nagbigay ng prediction sa FB page ko. Hindi ako nagbigay ng prediction kasi hindi ko nga alam kung sino si Wang Bu at hindi ko alam yung ano niya, yung estilo niya. Nung napanood ko na si Wang Bu, ayun, nagkaroon ako ng interest sa battle na to kasi magandang match up siya on paper. So, it's a battle of effectivity. Kung sino yung mas effective sa kanilang dalawa. So, shoutout kay Wang Bu, shoutout kay Choi. Game. Shoutout sa nga pala syempre mga Game, represent game. collab, Ulap, Crown, Unhinged, Flip Top Beer, tikman nyo yan. At matitikman nyo sa Matchpoint Sports Bar kahit walang Flip Top event. Kumbaga, kapag kapag galing kayong labas ng Metro Manila at hindi kayo nakachamba ng Flip Top main event, pwede pa rin kayo pumunta dito sa Matchpoint para makatikim ng Flip Top Beer. At nice. yun nga, nanalo ng coin to si Ayos, Choi Fox. Pinili Nag-expand ko si na. Wang Bu. Game. Pakinggan natin, unang banat, right of way, day 1, Wang Bu. Yeah! Yo! Nag-PM si boss! Tanggap daw ako kaya kinilig ako masyado. Pero bago ko replyan, tinignan ko yung FB, baka magpapa-Gcash lang o ini-scam na ako. At pagtingin ko, totoo nga, ang sarap lang kung iisipin. Taga Nabotas laban sa mukhang galunggong, boss. Panoorin mo kung magdaing Flip Top Game! Ngayon, sapak-sapak agad, wala nang mahabang seminar. Taga Nabotas kaya asahang may lambat na panakal. Oo, di lumaking mayaman. Nahubog sa lansangan literal. Habang ikaw di makakaila na nahubog sa iligal. Ngayon, lalamon ka ng kakupalan, Choy, magmumumog ka ng pintas. Kahit pan ka lang marimar, di magpapakaseryo si Arik para tuluyang ka iligtas. Ang tanging matutulong niya sa'yo, pag-almusalin ka ng bigwas. Kahit kailan di mapapalitan, si Pulgoso ni Pulgas. At balita ko, matinig sa babae ito. Madalas ibigay ang lahat kahit di pa siya sure. Pag uuwi ng bahay, di lang bemba ang pati tulo na secure. Ninanamnam mo ba yung EA? Sa sakit halos maulul. Pakboy ka pa niyan, mahiya ka tungtong sahur. At siguro pag tinapatan ko to na mag-defying glass, aapoy talaga. Sarap tusukin ng puser sa mata. Yung korte ng mukha niya, Bisaya. Bisayang walang pahinga. Ayoko sanang maniwala sa kwento. Pero totoo pala na kahit sa video ka palang pinapanood, Choy, naaamoy ka na. Ako, di ko pa nun experience dati. Pero ngayon, sure na. Alam mo yung tahing may langaw? O, yung langaw, yung ka. Pangina mo, gusto mo ikaw yung tae? Ulul, diskarte mo, bisto. Tama yung pagpapanggap, Choy. Wala ka nang maloloko pa dito. Balak pa manira ng relasyon. Ang pangit ng motibo. Gusto maging tae para maagaw si Tubulita kay Tubulito. So, Silyo, sabi mo basta pulo, baho? Di mo ba naamoy ang bagsik ng mula Dasma Etibak? Pangalan niya, Choi Pax. Amoy kulog na di tinatablan ng daw ni Antibac. Tangina, eto ba yung ginapang mo site? Di ko to like. Pinanood ko yung laban, sabi, ako yung maliksi na Armalite. Ikaw yung maliksi na Armalite? Ganyan ba pag taga Cavite, nuknukan ng gago? Ano yung sansangan nalang pumuputok, Choy? Makatama ka ng tao. Tanginan to siya raw yung maliksi na Armalite, no? Putang ina, bago! Pes ako yung stopball na RPG, tas nakatutok sa mukha mo! Boom! Sa loob ng bungo mo mangyayari yung gerang dapat sa Mindanao. Boom! Lahat ng masasayaran ng pulbura sa utak mo, tunaw. Boom! Sabog pati bunganga ngayon, paano ka sisigaw? Nang dahil sa maliksi na Armalite, ang napahama kay ikaw.
Di lang basta pagpapatawa, Choy. Kung ano kaya kong gawin sa laban. Parehas tayong unang sampa dito. Kung saan may iniingatan na pangalan. Pagtapos na ito, may Wangbu pa rin nahihintayin nilang sumalang. Habang sa Choy Packs, wala na. Total tingin namin sa'yo, wala lang. Kung nasan tayo ngayon, Choy, nandito sa parehas nating inasam. Nandito sa parehas nating gusto na may magkaibang dahilan. Yung rason bakit ako nandito, patunay na kaya kong sumabay. At yung rason bakit ka nandito, para sa kamay ko mamatay. Okay, so unang round for Wangbu, technical ang pinaka-highlights. So may mga jokes siya, sabihin na nating okay naman, pero hindi ganun ka-effective para sa akin. So, yung ibang mga jokes ni Wangbu sa yung laban niya na napanood ko, sabi ko nga sa inyo, diba, natural na yon, mas nakakatawa yun compared dun sa round 1 niya na napanood ko sa Titulo 2026. Yun, yung mga jokes niya dito, hindi naman siya pilit para sa akin, natural naman siya, pero hindi lang siya ganun ka-impactful. Okay, so in short, hindi lang siya naging ganun ka nakakatawa lang para sa akin. Ang pinaka nagustuhan ko dito, which yung mga transitions niya tsaka yung technicalities niya. So explain ko sa inyo. Yun nga, 'di ba? Nag-joke siya dun sa first half ng round niya, at yung well-rounded din naman si Wangbu, 'di ba? Mga technicals niya, mga comedy niya. Ang pinaka nagustuhan ko sa round niya, yung mga transitions niya na from etong element na to papunta sa ganito, tapos yung element na to papunta ulit sa ganito. So kung paano niya napagko-connect yung iba't ibang elements, yun yung pinaka nagustuhan ko. 'Di ba? Napunta sa maliksing Armalite, napunta sa RPG, 'di ba? Kung hihimayin mo 'yon, ang ganda rin, ang smooth lang ng transitions, hindi boring 'di ba? Kung babalikan mo siya tapos papakinggan mo ulit, hindi mo mamamalayan na kumbaga magkakaroon ka ng question na, teka, bakit nandito na yung topic? Nag-jump ba? Paano nangyari? Naitawid ba yun ng maayos? Kaya kung papakinggan mo siya ulit, makikita mo na ang smooth ng pagkakatawid. So, yun yung nagustuhan ko kay Wangbu. Yung mga transitions na sobrang smooth at sobrang effective. Yun lang. Pero technicals, yun yung pinaka naging highlights ni Wangbu dito. Yung mga jokes, may ano lang siya, so-so lang. Hindi siya naging ganun ka-effective for me. Pero yung technicals at transitions, yun yung naging highlights for me. Okay, so Choi, pakinggan natin. Multis, comedy, yun din yung abangan natin kay Choi. So, game. Game. Tangina, inaasar akong Bisaya na wala raw pahinga. Tangina nito ang lakas. Ikaw nga, gangster na naka-Aqua Plus. Game. Unang laban, binigyan ako ng Wangbu. Di naman di kalidad sulat neto, boss, nakakabanas maarok. Naging Wangbu yung pangalan, paano yung linyahan, halatang madalas maggamot. Pues four finger yung gagamitin ko sa written nang mapalabas ang yamot. Malamang gigising ka sa pagiging Wangbu mo ngayong natapat ka sa malakas ang katok. Tangina mo agad, tagapulo! Alam kong nilakad ka ni Shernan, yung malalang bonjing na iyakin. Proud na proud kang pinagulong ka pa flip-top ng mukhang jolly na limahin. Gago. Dasma etibak laban sa batang nabotas na kapag bumanat yung binabanat ay dating-dati pa hindi nakilala ng mga nakikinig sa kasalukuyan. Totoo nga galing kalsada to kasi mga tirada mo pati mga binabato maririnig sa karakrusan. Di mo ako matatakot, matigas pa ulo ko sa mga taong natutulog sa sahig ng walang unan. Dati ka pa hip-hop, bago ka makapasok ng flip-top, nakapasok ka muna ng kulungan. Ano, di ka nakulong, ulul, classmate kayo ni Saki. Gago. Di mo alam na galing oblo to, boss, no? Ako pa yung sinabihan mong mukhang ex-convict. Ito yung bobo umiligal, mga galawan palpak. Hindi na nga malaking isda, nasama pa sa lambat, pero swerte ka pa rin. Technical. Dahil hindi ka tinumba at pinapunta dun sa heaven. Itong Wangbu tumino at nanliit, pinostihan ng 5'11".
kasi nahuli ka sa court. Mainit na yung kalagayan mo noon, hindi ka pa sumibat, napakabobo talaga. Imbis na mag-bounce-bounce ka na muna, nag-dribble-dribble ka pa. Tangina, umi-spin move pa siya. Yung galawan, kinukulayan niya, brad, dinuhusayan sagad. Di pa nakontento, nag-crossover pa, pagka behind the back, ayun, pinusasan agad. Okay. Okay, yun. Natural, putang. Nakala ko maglalan sa technical yun. Pagka behind the back, pinosesan. Joy Fox yun. Pinosasan daw agad. Gago. Ulitin nga natin yun. Bobo talaga. Huli ka sa court. Nagbo-bounce. Mainit na yung kalagayan mo noon, hindi ka pa sumibat, napakabobo talaga. Imbis na mag-bounce-bounce ka na muna, nag-dribble-dribble ka pa. Tangina, umi-spin move pa siya. Yung galawan, kinukulayan niya, brad, dinuhusayan sagad. Di pa nakontento, nag-crossover pa, pagka behind the back, ayun, pinusasan agad. Ganda nun, tangina. Huli kahit di sinundutan. Oo, ubod ng bano, pinasok yung laro kahit wala kang alam, boss. Yung kalsada di mo kayang laruin, dude. Ang masakit pa doon, nakulong ka ng 2 taon, nahulihan ka lang ng kasangdos, tapos maruming tube. Dating market ng puti, na sarap battle naglagi para di maging delikado. Dinadaan sa patawa para di halatang may kaso, nais tumatak sa tao. Payo ko sa'yo, Ganda dapat rhyme hindi skills, ka no? na nagbago. Ba't pa umiwas sa bato kung ang gusto mo rin naman pala ay maging sementado? Tarantado. Gulat ka, no? Alam ko galaw mo. Tignan nyo yung tindig na gulantang, siniwalat ko yung katangahan niyang malubha. Kung laking kalsada ka, laking kalsada rin ako, magkaiba lang ng talas ng tuka. At huwag ka magtataka o magtatanong kung Galing. bakit ko alam istorya mo't naisalin sa tula. Dahil ang tunay na ninja, marunong umamoy ng kapwa ninja sa oras na walang takip ang muka. Ribat na ribat ka na, alam ko. Sabi ng iba, magaling ka raw sa ganyang paraan. Pero kilala ko sarili ko mautak, di magpapadagan. Sige, subukan magbalik ng mga linya, pare, aaray ka lang. Ako di ko kailangan magbalik, kanina pa kita binalik sa pangit mong karanasan. Fuck you! Time. Ano ka ba lahat? Pakinggan natin. Okay. Joy Fox yun. Nagkasalpukan sa comedy. Unahin natin yung comedy. Nagkasalpukan sa comedy. Kasi sa comedy doon ako natawa ng natural Lalo na yung pagka behind the back pinosasan daw agad. Tawa ko doon. Hindi ko ina-expect na doon maglaland. Although may mga pasundot-sundot na comedy si Choi, hindi ko ina-expect na doon magland 'yon. 'Di ba yung sa halip na bumounce sa halip na yung bumounce nag-dribble pa daw. As yun, pagka behind the back pinosasan daw agad. So magandang magandang landing, kaya nakuha niya ako doon. Pangalawa, yun, sa jokes ayun yung pinaka tumatak ni Choi. Sa mga jokes kasi ni Wang Bu dito, sabi ko nga sa inyo, hindi naman pilit or hindi naman ineffective. Okay pa rin naman, effective pa rin naman, but hindi lang siya ganoon ka-impactful para sa akin. Unlike dun sa impact ng jokes ni Choi. Which is si Choi kasi malakas siya sa ganun 'di ba? Si Wang Bu siguro hindi ko alam pero isang beses ko pa lang kasi nare-review si Wang Bu Pero sa tingin ko mas effective kasi si Wang Bu sa technicalities 'di ba? So sa comedy nakuha ni Choi Fox 'yon. Pangalawa, yung mga technicals, 'di ba? Nakita natin yung technicalities ni Wang Bu. Nandun na, which is yun din yung ina-expect ko. Pero na overpower, na tagusan ni Choi Fox yung technicalities na dala ni Wang Bu. Plus rhyme schemes. Ang ganda ng internals ng bawat linya ni Choi Fox. 'Di ba? Which is ayun nga yung sinasabi ko sa inyo na multis, 'di ba? Ma-multis to si Choi Kaya metikuloso to sa bawat linya. Kaya yung mga ganong internals, makikita mo talaga na tangina solid yung rhyme schemes. 'Di ba? Si Wang Bu naka 4-bar set. 'Di ba? So si Choi Fox naman may sundot sa bawat second line or sa mga two-liners niya, may ganon. Si Wang Bu nakaganon din, pero sa tingin ko mas effective, mas relevant, mas mabigat yung mga lines ni Choi Fox for Wang Bu. Ganoon lang, may rounds 2 and 3 pa.
Tignan natin kung makabawi si Wang Bu, pero for me, I'll go with Choi Fox sa round 1, 9-8. Round 2. Game. Binalik na raw ako sa pangit kong karanasan. Sabi ng paki na to, mamaya babalik ka rin ni Arik. Sa Manila suit, ang ina mo. Tapos sinira mo na botas, freestyle, nakulong. Yan lang ba kaya mong itira sa akin? Tol, habang pinagtatanggol ko yung nabotas, lalo ako minamahal sa amin. Di ba madalas nadadama yun sa inyo? Barangay niyong ang pangit literal. Simple lang ang sagot dyan. Di ka kasi kilala sa sarili mong lugar. Ako nakuha ko kiliti nila gamit kulit tsaka angas. Mga may kalahating milyon na rin sa YouTube kanta namin Batang Nabotas. Kalait-lait pa ba yun? Kami pa ba dapat mahiya? Nagawaan nyo lang kumatawan sa lugar nyo. Kami buong taon naging muka. Tangina, round 2 game! Balita Face ko, time. makulit ka rin daw. E di tara, tignan natin yung kulit mo. Sige, pupunta ako sa bahay nyo, magpapatugtog ako ng malakas sa tabi ng lolo mong bingi. Oo, lalakasan ko ng sagad. Sa pinakamalakas, totodo ko. Tapos paghuhulihin na ako ng barangay, ituturo ko lolo mo. Tangina, wala ka na kasing ibang choice, Choy. Ngayong kakupalan ko matitikman at kahit saan anggulo kita makita, Tungtong Sahur, your number 1. Tungtong Sahur na taga Cavite, putaan lang istignan. Ano ba gamit mo sa balat mo? BS1? Ngayon, meron na naman dito nabubulagta, binalangya, pinatay lang gamit yung durako, binabaon ko ng todo yung malam, yalang yung likha para pakitaan lang bago at dito tatapos. Tsaka hindi ka na rin tatagos, malalaos. Kahit buto din na pakikinabang, ganito ako lumapan ng kalaban, talaga ako boss. Kung sakali na mabuhay ka ulit, huwag mag-alala, wala akong balak na patagalin. Ako din lang humiling. Na mabuhay ka ang dahilan ko ay para meron ulit akong papatayin. Ano man ang desisyon mo, mali ka. Kung meron ka ambisyon, di halika. Iha, makikita ka tinatangay ng flow ko habang naaawa sa'yo si Enigma. Pag ako suntukan agad, Choy, wala nang maraming amba. At kung ilan yung magiging tama mo sa akin, yan ang hindi ko natansya. Batang Nabotas kaharap, kaya nangangamoy daw malansa. Yung malansang mangangamoy dito, dugong dadanak sa kanya. Mayabangan ka na, kupal. Doon di naman to babagsak at sasaksak ka palang, Choy Pax. Lalamon ka na ng rat-rat. Sasadsad na yung karera mo, ako tuluyang babakbak. Tatatak ako sa kanila bilang winalang yaka. Ikaw, tatatak bilang sobrang wak. Ano na? Tagapagtanggol ng Cavite. Feeling Avengers? Pwede welcome sa Doomsday. Ako balang araw magiging heavyweight. Ikaw araw-araw nasa loose weight. Small room pa lang, patay na to. Di na to aabot ng big stage. At pag magkakasalubong tayo, mamamatay ka ulit. Sumpa to na habang buhay, naka-loop state at last. Di man ganun kabigat yung bibitawan, Choy. Nakapasan pa si Atlas. Sa last round, may pass punch kung saan matatagpuan mo yung sarili mong nakatopi na sa lunchbox. Time! Nag-focus si Wambu dito sa round 2 as a technical. 'Di ba? Pero sa tingin ko hindi pa nakukuha ni Wangbu yung momentum niya. 'Di ba? Feeling ko nabibitin pa siya dito, nanibago pa siya. Feeling ko. Kasi yung unang review ko sa kanya against kung sino mang MC yun, Jaime. Si Jaime ba yun? Hindi ko na matandaan kung sino kalaban niya eh. Basta, sa first round ng titulo 2026. Round 1 medyo na-cringehan talaga ako. Real talk, kung mapanood man to ni Wangbu, tol, honest review tayo. Pero hindi ako against you or against for somebody. 'Di ba? Sa mga nanonood sa atin since day 0 or day 1, 'di ba? Alam nyo na straightforward ako magsalita. So, ayun. Kay Wangbu, sa round 1 niya dun sa kalaban niya sa first round ng titulo 2026 sa pulo, medyo na-cringean din ako sa mga jokes niya. Pero pagdating ng round 3, sa pagkakatanda ko, more on technical siya dun. Tangina namangha ako dun. At yung round 2 niya, yung rounds 2 and 3 niya nag-mix. Yung round 2 niya, mix yun eh. Pero masasabi ko na mas effective na yung mga jokes niya dun. 'Di ba? Tapos yung technicals niya mas nakukuha niya na rin ako doon, tsaka mas bumibigat. Round 3 tangina mas dinikdik niya yung kalaban niya doon. So, I'm not against Wangbu sa battle na to. 'Di ba? I'm saying the truth lang na feeling ko hindi pa nakukuha ni Wangbu yung momentum niya dito. Feeling ko naninibago pa siya. Kasi
ito na yung technical side ni Wang Bu. Pero I think hindi pa rin ganun ka-effective at hindi pa rin ganun kabigat yung mga angulo niya. Ganon. So, ganon siya. So, again, I'm not against Wang Bu. Kung mapanood man to ni Wang Bu, tol, I'm not against you. Okay? So, I'm just saying my own opinion. 'Di ba? No bad blood or something. 'Di ba? Wala naman akong ano dun. Anong mapapala ako dun, 'di ba? So, I'm just stating my opinion. Yun lang. Tropa yan. So, Choi, pakinggan natin. Ang banat, pakinggan natin. Tangina, pawis na pawis ah. Kala mo ang galing. Di ako matatakot sa'yo, tol. Naka-aqua plus ka pa rin. Bitawan mo na yan, gago. Balik mo sa tropa mo dun, oh. Game! Pangalan niya sa PSA, Joshua De Leon. Ang layo sa Wangbu. Sobrang tanga niya nga talaga, yan ay kapako ng mabuti. Biruin nyo, pang artista na nga yung pangalan niya, ginawa niya pang pampulube. Tanginang pangalan niyan, tunog nagpupuyat sa palengke. Pero Joshua, Jay, ang lambot pakinggan, o parang gay. Masyado. Gusto akong talunin, nagpapanggap bilang Wangbu, kaya desperado tong Jay. Manalo. Marami rin ganyan sa amin, pre. Buang-buangan para di matagiliran. Alam ko yung ganyang imahe, yan ay estratehiya ng mahina at madaya. Ikaw yung buang na palakad-lakad sa kalsada, halata nga. Habang ako yung buang na binabaril yung ere para di kalawangin aking maikli at mahaba. Mauluhan ka ng malaya dahil ang ligaw na bala madalas tumatama sa mga pagala-gala. Di tayo magkapantay. Bonjing ka masyado, ako payat na matigas, mabilis bumitaw parang Carrie Main. Katawanan mo hango sa politikong yumayakap sa pera habang ginigera-gera siya ng body pain. Hanggang papawis ka lang, kaya paglalaruan ka lamang ng katulad kong pang money game. Totoo ngang ikay buang kasi pinagjajakulan mo yung kantuta ng mga anime. Ganyan ka lang sumulat, gagawin patawa yung dulo, ni wala kang pinupunto, kinukulitan lang ni Chubby. Di marunong pumunchline, tanga-tanga mag-set up, parang humuli kay Heb Abi. Marunong ka lang mag-rap, yun lang. Pero pag sapa ka ng letra, uuwi kang violet dahil bugan to tanga. Pag ako bumatil madugo na tila tuli ng Bisaya kasi pukpukan talaga. Ikaw, nakapasok ng flip-top kahit pambata mga linya, pwede mo pang candyhan. Mukha lang tong mananaga pero wala talagang deadly dyan. Kung dumaan ka sa tamang daanan para tumungtong dito, pues sumanda kang maberginan. Babalian kita ng buto ngayon sa right of way, parang binangga kita sa pedestrian. Kaya sige, halika para magpalitan ng talent para sa kandi ka pa magaling. Kaya kung matibay ka sa lagyan, aking mga tira na parang hinihila ka sa bangin. Kaya mga di gamo sa garen, kundi baka dito ka samain. Malaman naman nahimik to sa mga himig na malagim. Pilit mo pinipilit pakabahin, pero di na ito kumakabog. Ano ka ba damahin mo? Nalandala-dala kong tunog sa mukha mo sa pin. Ika ng iba na matalim ka na daw mag-blow talaga ba bro? Tapos ako pa yung napili mong harapin. Kaya tatanggapin niya, ngatain mo lahat ng mga balo ko, ikaw kakanain. Dadayuhin kita kung saan ka magaling. Panoorin niyo kung paano ko padapain. Gago din lang kita rito papaiyakin. Tangina mo dito pa kita papatayin. Kala mo ba kaya mo yan, higin yung katulad ko pag ganito na usa. Han, kahit gaano katulin habulin, di mo ko mauuna. Han, ikaw ang mauta. Kanto, das totas, birahin baga, walang pakunda. Ngan, repe na botas, eto na oras para makita nila kung paano ba kita nabutasan. Kaya panis tong wak, biniyak sa pang-rap contest niya na hilig. Malas mo sa listahan ni kamatayan, ikay maagang napasingit. Pinatay kita sa flow na madalas mong ipang show, baka hindi mo pa naisip na kung saan ka mas maingay, doon kita pinatahimik. Tapos! Yung flow naman ang pinaka nagdala dito. Actually, itatabla ko na sana tong round 2. Kasi feeling ko better round ni Choi Fox yung round 1. Sabi ko tangina medyo mabagal yung medyo slow facing, 'di ba? Slow start yung round 2 ni Choi. So sabi ko baka itabla ko na lang to kung magtutuloy-tuloy to. But merong hiniwalay si Choi Fox na bala na para kay Wangbu lang. Kumbaga yung first half naging warning shot 'yon. Kumbaga naging naging setup sa second half. So yung first half, so feeling ko parang it was a warning shot na ito lang muna. Pero after ko dito, raratratin na kita dito sa second half. Which is ganun yung nangyari. 'Di ba?
From first half, sabi ko slow start, medyo hindi makakuha si Choi Fox ng momentum, 'di ba? More on technicals, hindi ganun kabigat. At ganun din yung na-feel ko sa round 2 ni Wang Bu na technical at hindi ganun kabigat, kaya sabi ko tangina itatabla ko to. Pero yun nga, rumatrat si Choi Fox, which is ganun din yung nangyari sa round 2 ni Wang Bu na rumatrat siya, nag-flow siya doon. Pero sa tingin ko guys, mas nagampanan Mas nagampanan ni Choi Fox yung flow, yung multis compare kay Wang Bu. 'Di ba? Extended rhyme schemes yung kay Choi Fox, tol. Ang ganda nun. 'Di ba? So, tsaka may punto pa si Choi Fox na ito lang yung ginagawa mo sa rap contest, tapos yung kung saan ka maingay, yun pa yung nagpatahimik sa'yo, parang ganun. So, ginawa niyang strength ni Wang Bu. Ginawa niyang bala, yung bala ni Wang Bu. Ganun. So, ayun, sa tingin ko nakuha pa rin ni Choi Fox yung round 2 sa second half lang. Kung hindi nagpakita si Choi Fox ng flow doon, sa tingin ko itatabla ko yun Pero yun, what's that is done. I think Choi Fox still got that round. So 9-8, 9-8 pa rin naman in favor of Choi Fox. So that's 18-16. So bawi Wang Bu, up by 2 points pa lang naman si Choi, di pa uli. So late game yan. Doon niya raw ako pinatahimik. Tama ba yon? Totoo? Ganyan ba rap battle sa Cavite? Bineso-beso mo ako? Tsaka Ay, tuloy na maganda raw yun. siya. Ganda yun. Nice bro! Tanga, di pokpok sa Bisaya. Gamit sa inyo, Chenso. Bukingin na kasi ng mga TD sa inyo. Ang lalalaboy. Pag hinila mo yung lambe, putang ina, may mga amag ng kahoy. Putang ina, ano ba sabi na kanina? Kung agresibo sa plow, papatayin daw ako ng tahimik ng gago. Ganyan-ganyan nung nakita ko, may hawak lang sa ako sa kanto. Pagpasok ko, inabutan ko ng barya, baka kasi nagugutom. At bago ako umakyat at bago ko tutuluyang mapatikom. Round 3 game! De, tama na yung pagpapanggap, Choy. Alam na namin yung pagkatao mo, peke. Ginabos, ako na bahala dito. Tagilid ka, Choy. Baba mo shirt mo konti. Hindi ba? De, alam mo ba kung bakit tayo nasa ilalim, Choy? Mahina ka kasi wala nang maraming dahilan. Tingin mo kung lalaban sa akin si Exhibit, YB at Mix, may palag ba mga yan? Yung Fortune, sisilaban, hanggang maging abo nahihipan ko sa hangin. At para kay Uno masatna siya, wala. Mga takot kasi yan sa akin. Yung Osa, pupugutan. At yung Kido, baka di ko namatansya. At Santasa, patanong nga kay Ismaglas kung si Oxmags, Ox ba sa kanya? Yung MJ, si Trev at Sig, boss, pagsabay-sabayin mo na. At kahit babyface katus, di ka makakaligtas pag binata-bata na kita. Oo, kaya ko pangalanan lahat yan, Choy, di ako para matakot. At kung marinig nila, tara, kahit saan tayo umabot, kulit tsaka angas ang meron ako. Karakas na kaya manakop, at kung bigayan ng bala, putang ina nyo, hindi ako madamot. Kaya, bang! Tit! Yun na lang ang huling maririnig ng tenga niya, hangal. Wala ka nang maririnig na sigaw, ultimo iyak na mga tao mong mahal. At pag nakahandusay ka na, Choy, bulagta at kritikal, tutusukin ko pa ng stick yung tama mo, di kita susugod sa ospital. Bahala ka mamatay dyan. Habang mga kamag-anak mo, Choy, wala nang magawa. Pag may dumating na pulis, tinanong kong na paano ka, sasabihin ko na dapa. Putang inan to. God. Nadapa lang, tas namatay. Ano yun? Tinulak lang hangin. Kaya sa magulang ni Choy, kahit hindi ako umamin, ilalabas tong video, makikita nyo kung paano siya namatay sa akin. Kasi, ano ba meron dito? Jokes na basta tumugma lang, tas hahaluan ng kulit. Set up, tas yung setup, pang barangay tanod. Ang lupit. Meron pa yung multi. Flow na gamit lang marami. Nagawa mo lang ikabit-kabit. Pag tinalo kita dito, Choy, balik motos ka ulit. Choy, nakakulong ka pa rin sa pangako at pag nanasang ikaw na. Kung tatanawin ka pa sa laylayan, sa baba ng pinakamababa ayong ka. Ano man yung baon mo ngayon dito, Choy, sigurado ka puspa. Sa flow ka na lang sana may laban sa akin. Sa laot ka pa nang nabotas na punta. Wala na!
Dismayado na lahat dahil sa mahina mong bato. Ting mabangunguting ka sa gabi, Choy, ang maaalala mo ako. Tsaka may pinapasabi sa'yo si Enigma. Sabi niya, putang ina mo, nakuha ko na yung tiwala niya, Choy, wala na siyang bibigay sa'yo. Oo, galing ako sa liga ni Shernan. Doon ako namangka sa dagat ng pulo. Pag may laban, laging all-in, inaalay ng buo. Sunugan ng kilay, walang talab sa salay, basag ang bungo. At ang panalo ay bagay lamang sa may ganto ring dugo. Time. Nagbanat ba yan? Okay, so I think strongest round ni Wang Bu itong round 3, pero ayoko muna magbigay ng final judgment dito. Pakinggan muna natin si Choi Fox kasi baka ma-overpower or ma-under. So depende sa magiging performance ni Choi. So hang muna natin standby muna si Wang Bu sa round 3. So round 3 ni Choi, check natin. Yo, narinig nyo. Hindi raw siya madamot sa bala. O sige, palalapitin ko ano. Sige, bigyan mo ako ng bala tapos gagamitin ko sa'yo. Tangina mo. Naka-aqua-plus ka pa rin. Round 3 na. God. Oh, minum pa talaga Tangina. Game? Game. Nung nalaman niyang meron siyang laban sa flip top, tangina, ang drama ng caption ni Damuho. Ako nga, shinare ko lang Tas ikaw meron pang emojing luwan tumutulo. Ako di ko na kailangan magdrama sa unang pagsampa kasi dati pa lang alam kung dito na ako tutungo. Ganyan dapat, mayabang. Ito, tapang-tapangan dahil sumali ng TBS para masabing may bayag siya. Kung matapang ka nung araw na pinasuan ka sa daliri, dapat pumalag ka. Takot pala to si Hellboy Pangako, pauuwiin ko tong malungkot na may halong yamot. Parang sa bungerong inabot ng baha yung manok. Pero seryoso, boss. Seryoso, boss. Tangay mga ligaw na Alam mo bang tinira ka jokes neto sa pulo? Malala, oo, kwento ko ugali niyang basura. Sabi niya sa kalaban niya, etong kalaban ko, piling ilustrado. Pil na pil pa ang puta. Ulul bago ka makapag-flip top, tol, patay na si Enigma. Boss. Seryoso, boss. Huwag mo na patagalin dito yung ganyang rapper na may utak na makitid. Payag ka ba na yung bibigyan mo ng panlaman dyan, sinisikmuraan ka na sa kanyang isip? Payag ka ba na papasukin mo sa kwarto mong malamig yung taong gustong malagay ka sa mainit? Tipong pinagbuksan mo na ng pinto tapos bigla ka pang inipit? Ito mensahe na paningit. Tuldukan mo na agad pag may ugali na pangit. Oo, hayaang mabad trip. Gawing basura yung karera pag ramdam mo pagka-plastic. Tinira ka sa kabilang lente, itulad mo kay Kajente, yaan mo gumawang awit, tandaan mo to Arik, wag mong hatakin pataas yung taong gusto kang mapunta sa langit. O baka sabihin, ATC boss. Pag gangster pa naman, laging may panabay na api. Pero pahamak nais nitong gangster na to kay boss, kaya dapat lang na wag siya maniwala kay G. Ano G? Ganyan lumikha, hindi yung lilinya ka ng na-misplace ng bulati yung ballpen niya. Jaguar, labanan ng tubigan. Di ba? Jaguar. Labanan ng tubigan. Di ba? Tatawa ka talaga dahil yung meaning ay wala lang. Ikaw at ang pulo naging dahilan kung ba't yung rap battle pinapasok ng may kapansanan. Pero sa'yo lahat nakataya, pati bakla, puta nakikibato. Ultimo pokpok ng nabotas, ulul, mga paniki kayo. Panoorin nyo yung idol nyo kung paano to magiging abo. Dadamahin neto yung tama. Libre lang na para bang nakikidamo. Huwag ka mag-iinaso, ngayon sagiin ako. Dulo ng aking patalim yung dumidila sa'yo. Tagain at patayin, gawing pira-piraso. Ngayong sumalang sa aking init, pipilipit, di mapipinta to. Etong Ganda ng wang rhyme naging scheme. wang ba kasi ginigis ako. Wang Ina ba? mo. Time. Lakas. Ito bagay para sa laban yun. Check, right. Tang enang lakas. Lakas ni Choi dito. Nagustuhan ko kung paano na pagana ni Choi Fox yung linya daw pero parang familiar sa akin yung linya na yun ni Wang Bu. Parang na panood ko kung saan niya yun ginamit, 'di ba? So sobrang effective nun for me kung paano niya na pagana ng maayos. Kausap niya pa, 'di ba? Kaharap niya pa si Boss Arik.
yun, shoutout kay Wangbu. Sa tingin ko, kulang lang. Andun na yung performance, andun na yung presence, pero I think kulang lang. Feeling ko nahihirapan si Wangbu makuha yung momentum. Unlike sa underground league na nakukuha niya kagad yung momentum. So, yun lang naman yung pinaka naging concern ko sa performance ni Wangbu dito. Hindi niya totally makuha yung momentum eh. Yun lang, wala nang iba. Tsaka, yun. Kasi feeling ko kung makuha ni Wangbu yung momentum, tangin na mahirap pigilan to eh. Baka lahat ng sasabihin niya maging epektibo. So it's depende talaga sa ano, it depends on performance and momentum eh. So, yan, tulad ni Choi, 'di ba? Nakukuha niya yung momentum sa jokes. At kung ano na yung mga next na sasabihin niya, papakinggan na eh. 'Di ba? Andun na yung tenga eh. Papakinggan na, matatawa ka na sa bawat jokes niya, yung mga punto niya, yung line bite papakinggan kasi makiking curious ka kung ano yung next na linya ni Choi eh. 'Di ba? So, I think may may kulay. Unlike kay Wangbu na black and white, tapos kay Choi may kulay, may wave. So, yun lang naman yung naging difference. So, I think makukuha rin ni Wangbu yung ano dito, yung presence. Si Choi kasi ito na yung estilo niya sa Motus pa lang, and feeling ko hindi na siya ganun nahirapan na mag-adapt ng ganitong klaseng aura. 'Di ba? Yun, I think all 3 rounds bibigay ko kay Choi sa score na 27 points. So, 27-24 in favor of Choi Fox, 3-9, 3-8. So, yun, para sa akin, Choi Fox to all 3 rounds. Judges. Hindi ko alam kung sino panalo dito. Halfway, day 1. Wangbu vs. Choi Fox, mag-iay Spambel. Ang boto ng hurado, 5-0, mag-iay para kay Choi Fox. Ayun, Choi Fox, panalo. Boto natin Choi Fox at si Choi Fox din yung panalo. So, panalo tayo dun. Maraming salamat. Shoutout Outcast. Shoutout Chokeslam. Di shoutout Never, Tango Supply. So yun, Steven nga pala. So round 1, round 2, tinabla ko siya. Tapos round 3, yun, binoto ko si Choi Fox. Yung deadline, binoto ko si Choi Fox. Actually, mas trip ko yung delivery ni Wangbu, pero in terms of punches, may mga moments, mas quotable para sa akin yung mga linya ni Choi Fox, tsaka yung mga multis niya, integrate din. So, pati yung ender niya sa round 3, so all 3 rounds binigay ko kay Choi Fox. No, all 3 rounds eh. Yo, Atoms, binoto ko si Choi Fox all 3 rounds. All 3 rounds. Nung round 1, pareho pa sila pero para sa akin, trip ko yung tugmaan ni Choi Fox. Oo, Sa round 2 totoo. naman, nag-flow si Wangbu. Nag-flow Sobrang din. galing nun at sobrang linis. Props sa ano niya, sa pagsasalita at diction niya. So, nung round 2 rin, nag-flow din si Choi Fox at pinakita niya rin na kumbaga sa dun magaling si Wangbu. Kaya rin niya. Natapatan niya yun. So, round 2, Choi Fox pa rin. At sa 3, kita naman, Choi Fox pa rin. So, pinoto ko all 3 rounds, Choi Fox. So, mag-shoutouts kay Parallax. Ayun, per round siguro, halos pares. Kasi sila ng style. Pares may comedy, pares may flow, pares may bars. Pero, mas nangingibabaw talaga si Choi Choi Fox. lagi. Laging, pares naman pataas yung performance nila every round. Pero, laging mas lamang si Choi. Minsan, may isip mo na, tangin ang galing ni Wangbu dito sa round 2. Kaso pag nag-round 2 na si Choi, medyo Tama, matatabunan na si Wangbu. So, binoto ko 1, 2, 3 si Choi Fox. Yo, Master Pete, main judge. Main judge. Choi Fox, Wangbu, magkaiba ng atake. Isang agresibo, isang malumanay. Parang pag-round ni Wangbu, ayaw niya ibigay yung panalo kay Choi Fox. Pero pag kay Choi Fox naman, so ganun din. So, naka-apekto rin yung mga rebuttals na mahina ni Wangbu kasi lumalaylay. Nakaka-minus point kasi yung rebat na mahina. Pero kay Choi Fox, consistent lang naman. Yeah. Witty lang. Then, yung rounds kasi ni Wangbu, laging unang pasok siya malakas, so bandang huli humihina. Kay Choi Fox naman galing sa mahina, lalakas, kaya yung momentum nakukuha niya pa rin. At yun, nakakatulong yung mga panapos na malalakas, kaya si Choi Fox. Pero sobrang galing din ni Wangbu. Choi Fox. So, that's it.
all 3 rounds, 'di ba? So tama pa rin tayo kahit papaano na yun, all 3 rounds. Si Steven lang ata yung bumoto ng 1-2 tie tapos round 3 Choi, 'di ba? Pero most of us na judges or humatol, all 3 rounds binigay namin kay Choi Fox. Ganun talaga, no? So agree naman ako sa mga punto ng mga judges natin na yun nga, agawan ng momentum. Pero I mean, hindi siya totally agawan ng momentum. Kumbaga, akala mo kay Wangbu na yun, pero pag bumattle, I mean, pag nag-spit na si Choi, makukuha niya, yung mga ganun. So, yun. Shoutout kay Wangbu. Ulitin ko, I'm not against him. I'm just saying the fact, the truth. No? And kay Choi Fox naman, shoutout. Solid ka, men. So, yun lang. Pahinga lang ako saglit and let's see kung kaya pa natin umisa. Pero kita-kits tayo dun sa next na review. 3 na lang to. Mastafit JD, K-Trios Secreto, Ilaya Blaser. So, either sa 3, abangan nyo na lang. Okay, kita-kits tayo dun mga kumag. Peace out.